Ang pangalawa po, ang katagang yun, makikita mo, can be a sign of hope, tanda ng pag-asa. Nung pumasok po ako sa seminaryo, matagal-tagal ng panahon yon, nakaraan. First year high school po ako. Talaga namang maliit pa ho ako at payat. Nako, alam nyo, hirap na hirap po ako kasama ng aking mga kaklase. First year high school lang kami. Napakahirap po yung mga subjects, lalo na yung languages. Pinagsabay po yung pinag-aralan namin yung Filipino, English, Spanish, at Latin. First year high school lang kami. Ano ba ang malay ko doon? Pero mga kapatid, magkakamalay ka pag makita mo ang mukha ng aming profesor. Maamo ang mukha niya. Pero Diyos ko, terror siya. Makapal po kanya salamin, pero pag nagalit, ang kanyang mga mata, luwa, labas hanggang salamin. Nananampal sa loob ng klase, Diyos ko, nananampal ng gigigil. Kaya lahat kami nanginginig. Ang aming palamang klase ay araw-araw, Monday to Friday. Yung Latin, yung Spanish, bibigyan niya kami ng 30 hanggang 30 hanggang 50 mga kataga vocabularies. I-memorize mo yan every day. 30 to 50 vocabularies. At bago sa magsimula ng klase, meron kaming quiz. Talaga naman po, hanggang sa kubeta, nagme-memorize kami. Nagbabaw kami ng flashlight. Kahit patay na ang ilaw, ay patuloy pang pag-memorize. Marami na ang sumuko sa amin. Pero alam nyo, meron kaming isang pare sa seminaryo. Very fatherly. Siya ang aming spiritual director. Napakaamo ito at napakabait. Araw-araw, dinadalaw kami sa study hall. At pagkatapos kami ay kanyang niyayakap. Nakikita niyang subsob na subsob. Nangingiyak na sa aming ginagawang pagsaulo ng mga vocabularies na yon. Hindi ko makakalimutan. Aakbayan kanya, yayakapin. At pagkatapos sasabihin niya, mga kataga, magpatuloy lang kayo. Sige lang. Makikita nyo. Anong makikita? Para niya sinasabi, sipag at tiyaga lang yan. Makakaraos din. Makikita nyo rin ang tagumpay. Uupo siya at bibigyan kami ng mga technique o tips paano madaling makapag-memorize. Pero tumitimo sa puso namin ang kanyang kataga. Sige lang, magpatuloy lang, magtiyaga lang, makikita nyo ang tagumpay. It is a sign of hope, pag-asa. Para niya sinasabi, kami rin dumaan dyan at nagtagumpay rin. Kayo, dumaraan ngayon, magtatagumpay din. Ang mensahe ni Juan is a gesture of hope. Hope for those who wait for the much-awaited Messiah. It has been a long time already. Matagal na ang panahon at ang mga tao matagal nang naghihirap. Ang kanilang pakiramdam tila nakalimot ng Diyos. Nakalimot ang Diyos sa pangakong kaligtasan. Isipin nyo na lang ho, yun yung panahon na mahirap ang buhay. Mahirap na nga ang buhay. Napakadami pang korupsyon, pagnanakaw sa gobyerno, katiwalian. Ang mga nahuhuli nagsisinungaling. Ang kaba ng
nagbayad, nasa pusa ng ilan. Hindi ko sinasabing yan ang panahon natin, no? Siguro magkaparehas din, pero ang pinag-usapan natin, Israel, hindi Pilipinas. Alam niyo mga kapatid, they were tempted to give up. Mang-iibang bansa na lamang. Wala nang pag-asa dito. They want to concede in despair and sorrow because the darkness is too long, too harsh. Pero dumating si Juan, nagpaalala, do not give up. Narito na ang tagapagligtas. Narito na siya sa piling natin. Hindi nakalimot ang Diyos. Ang kaligtasan natin ay tanaw na. Manalig sa Diyos, makikita mo. Manalig sa Kanya, makikita mo. May tagumpay, may kaligtasan. Mga kapatid, ang mensahe ng salita ng Diyos, hindi lang ba pala ang salita ng Diyos na nagkatawan tao, isa ding ang dulot nito ay biyaya ng pag-asa. Gabi-gabi, pag ninilayan natin ang nagkatawan taong salita, nawa po magdulot din ito ng biyaya ng pagbabalik ng pag-asa sa puso natin. Anuman ang sitwasyon natin, anuman ang mga suliranin natin, mga kapatid, nagkatawan tao ang salita. Dito natin hugutin ang pag-asa. At ang panghuli, ang salitang makikita mo can also come as an expression of assurance and consolation. Assurance and consolation. Yung aking pong pinsan, kababata ako, magkaedad kami. Siya po ang naghikayat sa akin, mag-altar boy. At makailang taong kaming altar boy. Hinikayat din niya ako, papasok kami sa seminaryo. Pumasok din ako sa seminaryo. Siya nag-back out. Andaya. Kaya makailang taon, siya ay nag-graduate at agad nagpakasal. Kaya pala, nag-back out. Gustong-gusto mag-asawa. Sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala. Hindi ka man makasal, at least, gawin kitang best man. Yan ang pinakamalapit na maabot mo. Sa una pong pagkataon at huling pagkataon sa buhay ko, bago ako nagpare, natayo akong best man. Sabi sa akin, pag hindi sumipot ang pinsan mo, ikaw ang magpapakasal kasi ikaw ang best man. Muntik na rin ako mag-back out. Pero alam nyo, yung paring nagkasal ay malapit sa amin. Nagsiserve kami lagi rito, kilala niya kami, kilala namin siya. Ang ganda ng kanyang sinabi sa aking pinsan. Sabi niya, congrats sa pag-asawa. Sabay tingin sa napangasawa ng pinsan ko. At tumingin uli sa pinsan ko at sa akin. Sabi niya, makikita mo. Congrats sa pag-asawa. Makikita mo. Nagulumihanan ako sa kanyang sinasabi, no? Sabi ko, ano kaya alam ni Father sa pag-asawa? Siguro nga po sa tagal ng panahon ng pagpapari niya, nakikita niya mga katangian na magkakasundo-sundo ang mga mag-asawa. Nakita niya ito sa pinsan ko at sa kanyang napangasawa. Kaya parang sinasabi niya, makikita mo, congrats, makikita mo. May hirap ang buhay mag-asawa, pero kapag ang katangian nyo yan, hindi nyo babaguhin, magtatagumpay din kayo. It is a consolation. It is an assurance.